Juan Gian here. Our Bible verse for today is all about Habakkuk 2 verse 3, trusting while waiting. Okay? So, our teaching for today is God might seem slow or delay. Yun yung unang teaching natin ha. Isipin natin na para tayong mga inakay na merong appointed time para lumipad ka, may appointed time para lulundag ka sa iyong pugad at magsisimula kang kumampay o lumipad someday. But, hindi mo pwedeng gawin yun prematurely, hindi pwedeng inakay ka pa lang, lulundag ka agad, kasi ikamamatay mo yun. So, hindi tayo pwedeng dumiskarte ng ating sarili. Kailangan yung diskarte natin is the timeline ng Diyos. Now, yung pag-aaralan natin is patungkol sa Habakkuk chapter 2, verse 3. At ang sabi dito, bago natin basahin itong talata na to, yung background nito, dito sa Habakkuk, nag-uusap si Lord at si Prophet Habakkuk. Si Habakkuk, marami siyang reklamo sa Diyos. So, ang sabi niya, nananalangin si Habakkuk na nireklamo ni Habakkuk ang walang katarungan. During that time, sa Judah, punong-puno ng injustices. Yung kawalan ng katarungan. Pero sabi niya, "O Yahweh, hanggang kailan ako hingi ng tulong sa inyo?" So si Habakkuk mismo, dumaranas siya ng injustices, ng problem, ng kaharasan. Sabi niya dito, hanggang kailan ako hingi ng tulong sa inyo bago niyo ako dinggin? Bago niyo ako iligtas sa kaharasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ay pinapakita mo sa akin? Bakit ito yung nakikita ko sa paligid ko? Kaharasan, kaguluhan. Sa kabilang nagaganap ang pagkawasak at karanasan. So, laganap ang karahasan at labanan. So, yung karahasan, paulit-ulit sinasabi ni Habakkuk dito. Ang dami sigurong pangyayari nun, panghahamak sa kapwa, pang-abuso sa kapwa, pag-aabuso sa mga widows, pag-aabuso sa mga mahirap, wala ng hustisya. So sabi dito, laganap ang karahasan at labanan. Ang batas ay walang bisa, walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. So, sa husgado, laging natatalo na masamang wala kasalanan. So, sobrang tindi ng corruption during that time, is nagtatanong sa Habakkuk, hanggang kailan? Hanggang kailan mag-i-intervene? Kailan kayo makikialam sa aming sitwasyon? So, sa husgado, laging natatalo ang masama at natatalo ang walang kasalanan. So, ito yung halimbawa nung Habakkuk chapter 1. Puro reklamo na. Marami nang nirereklamo si Prophet Habakkuk. Now, usapan between God at may tugon si Yahweh. Yung tugon ni Yahweh, ito ang sabi niya, Habakkuk, alam mo, etong kawalan ng hustisya na to, paparusahan ko lahat ang mga korap sa lugar niyo dito sa Judah at gagamitin ko lahat ang mga taga-Babylonia. So, Lord, bakit mga taga-Babylonia, bakit mo sumayaman kaya sa amin So, yun gagamitin niyo para parusahan kami, parusahan tong mga bayan ng Judah. So, ang daming tanong, ang daming reklamo ni Habakkuk. Pero ang point ni God is, time will come, justice will be served. Magkakaroon ng righteousness, may tugon ang Diyos sa iyong mga problema, sa iyong mga reklamo. So, sabi dito sa chapter 2 verse 3, for still the vision awaits its appointed time. Itong mga nireveal na mga kapahayagan, mayroong appointed time. It hisses to the end. It will not lie. It will seem slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. So, sa Tagalog, sapagkat ang pagkitain na hinihintay ng tama na nito at nagsasalita tungkol sa wakas na hit nito at hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang matawagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi maantala. So, God might seem slow or delay. God works according to His own schedule, and God fulfills His promises with certainty. So, the human perspective
minsan ang bagal ng Diyos. Minsan parang delay ang Diyos sa kanyang mga pagkilos. Pero, huwag nating isipin na ganon. Dito sa Habakuk, maunawaan natin that we have trusting the Lord while waiting. Pag kumilos siya, according to yung sa timeline niya, hindi kabagalan on His part. Sa perspective ng Diyos, hindi siya mabagal. Sa perspective ng Diyos, tinitignan niya yung mga nangyayari sa lahat ng oras, panahon, sitwasyon dito sa mundo. At kumikilos siya. Meron siyang sariling timeline, sariling perspective, pagkilos, na minsan hindi natin naunawaan. Pero, might seem slow or delayed from our perspective. Pero sa perspective niya, He has the right time. He has an appointed time. And God works according to His schedule. Para sa atin, mabagal yon, delay yung Diyos, pero para sa Kanya, hindi. Alam niya kung ano yung tamang time para sa atin. Lahat ng kapahayagan ko sa'yo, merong appointed time. Merong panahon. And hope you like this verse, you have to trust God. And while waiting, you have to trust God while waiting. Antayin mo. Kasi tiyak na darating sa iyo yan. Hindi maantalaan. Thank you everyone and God bless.